Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaction, sariling opinion po yung gagawin ko ngayon. Tungkol po dito sa naging bisita nila Pinuno Ka-Business. 2 araw nang nakalipas, yung si Ate Nikki na nanghihingi ng konting tulong, dagdag pamasahe pa uwi ng probinsya kasi may sakit daw yung nanay niya. Kasi nagkaroon dito ng issue na patungkol kay Pinuno Ka-Business at kakaibong regarding doon sa pera. So mamaya po ibibigay ko yung aking sariling panunaw o pagkakaunawa doon sa nangyaring yun. Kasi may mga may mga uso naman yung word, may mga nang bash kay Pinuno Ka-Business, mga ganon. So ibibigay ko yung aking side mamaya para doon. Pero syempre, huwag natin kalimutan, tuloy ang buhay, suportahan po natin si Pinuno Ka-Business, Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, nasa baba po ng screen ng kanilang account, ano po dyan. And the support also my co-reactors, Kabayan, or Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, Taong Gala, Ma'am Flores Channel, Katangay PLC, and Desica Mix Vlog po. And I myself, Analisa Reality Vlog. So, shoutout po ako mamaya sa dulo ng aking reaction. So, ito po yung mga nabasa ko doon sa comment na misinterpret nila or yung iba nag-advance thinking. Una, yun nga, kinausap ni Pinuno Ka-Business ito si Ate Nikki. Napag-alaman natin kasi sinabi na ni Ate Vera na may may pumunta doon, may nanghihingi ng tulong. Nagbigay ng amount si Ate Vera kasi nung tinanong siguro, sabi nun is 2,800. Magpapadagdag. Yun. Tapos nung nakausap na si Pinuno Ka-Business, ito si Ate Nikki, nagbago yung isip. Mabot ng 3,000 kasi nung tinanong yung Pinuno Ka-Business kung magkano yung pamasahe pa uwi ng probinsya, nasa 3,000 plus daw. So, bahala na si Pinuno Ka-Business kung magkano ibibigay. O, syempre, kasi ang sinabi naman kay Ate Vera, 2,800. So, dito pa lang sa point na to, ang sa akin lang, no? Tayong mga hihingi ng tulong, maging tapat tayo. Sabihin mo yung totoo. Ganun lang yun. Hanggat maaari, siguraduhin mo na yun talaga yung amount na kailangan mo. Kasi kung ano yung kaya ng nilalapitan mong tao, yun lang ay pagpasalamat natin. Hindi siya obligado. Halimbawa, nangailangan siya ng, sabihin natin 3,000. So, paano kung yung nilapitan mong tao, yung pera niya, 2,000 lang, pipilitin mo ba? Kasi 3,000 yung kailangan mo. Pwede ba yun? So, anong sinabi doon ni Ate Nikki kung magkano lang ang ibibigay ni Pinuno Ka-Business? At ito, habang kinakausap nga ni Pinuno, ito si Ate Nikki, tinawag niya si Bong ni Pinuno Ka-Business. Bong, halika rito, tulungan mo nga ako rito. Sabi ni Bong, bakit siya? Kailangan pera? Pamasahe. Ganun sabi, pamasahe ba? Sige, bigyan natin 3,000. Gumanon si Bong. Siyempre natawa si Pinuno Ka-Business. Tapos sabi ni Pinuno, hindi, sige. Sabi, ito ulitin ko. Sabi ni Pinuno, hindi. Puntahan mo doon si ate mo, sabihin mo na mayroon tayong bibigyan ng tulong. 3,000. Puntahan mo dito. Pero sabi ni Pinuno, biniro na si Bong. Galing sa kanya yun, siya rin magbibigay. Ganun. Pero ito lang na misinterpret. Si Bong po ay pinapunta ni Pinuno Ka-Business kay Mrs. Ka-Business para ipaalam na meron nang hihingi ng tulong. So, yung offer doon ni Bong na siya ang magbibigay ng 3,000, kusang loob na yun. Pero, hindi porket mabait yung tao, isasamantalahin na natin. Diba? Alam natin si Bong, kilala natin yan eh. Pagdating sa pera, wala yung pakialam basta makatulong siya. Kaya nga siya sinasamantala dahil mababaw yung loob niya, maawain siya. Pero hindi yun ginawa ni Pinuno Ka-Business. Ano sabi ni Pinuno Ka-Business? Bungayat sana yung pera akin na, ganun. Sabi ni Bong, ito, binigay na. Sabi ni Pinuno, hindi ako papayag. Ito galing sa Ka-Business Official. Ka-Business Family ba yun? Kumbaga, hindi galing kay Bong. So, bigay nila Pinuno para doon kay Ate Nikki. At hindi iyon ikakaltas doon sa savings ni Bong. Kasi alam naman natin kung gaano katagal din na hindi nakapagtrabaho si Bong, hindi nadagdagan yung savings niya at bagong pasok lang siya.
Oo, nakaabot siya ng sweldo, nakakuha siya ng 2,000. So ngayon, alangan naman yun, aawas pa doon sa bali niya, sa pondo niya na hindi natin alam kung magkano. Kunti na lang yun. Alam naman ni Bong na kunti na lang yung pondo niya. So kailangan niya mag-ipon. At salamat kay Pinuno Ka Business dahil nga kahit alam niya si Bong na mamagaan sa loob yun, na ibibigay niya yung 3,000 doon sa nanghihingi ng tulong, hindi yun sinamantala ni Pinuno Ka Business. Kasi alam niya si Bong na, yun nga, malambot yung puso. Pero hindi niya yun take advantage na, o sige, ito na, yung galing kay Bong, ganun. Hindi niya ginawa yun. Hindi yun kinaltas doon nga sa ipon ni Bong. Bagkos kasi yung iba sabi, dapat ibinigay na lang daw doon kay Ate Nika yung 3,000 ni Bong at nagdagdag na lang si Pinuno Ka Business. Huwag naman tayong ganun. Sobra naman tayong, ang tawag dito, nananamantala. Diba? Sobrang nananamantala na yun. Bakit isa lang ba yung pwedeng marami. Anytime may mga pumupunta. Ano pa kasi Jonathan eh. Hindi porket, ayan, nagbigay na. Alam nga naman buo pa. Sobra-sobra na. Hindi naman obligado na tumulong ng ganun eh. Kaya lang, yung tumulong na nga, may masama pang nasasabi. Diba? Minasama pa dito, dapat nga daw dinagdagan na lang ni Pinuno. Tapos kasi napahiya daw doon. Napahiya daw si Bong. Kasi yung 3,000, hindi sinabing galing kay Bong. Galing doon sa ka-business family. Hindi yun. Hindi yun eh. Yung point doon. Kasi nga ayaw nila Pinuno na yung ipon ni Bong magalaw. Kasi alam naman natin na nag-iipon talaga siya. Malay natin, bigla siyang makapag-asawa, di ba? May pinaghahandaan yan, hindi natin alam. Pero hanggat maaari, kailangan makabawi si Bong sa savings niya. Huwag natin samantalahin yung kabaitan ni Bong. Diba? At yung ginawa ni Pinuno Ka Business na nagbigay siya ng ganong amount, malaking tulong na yun. Doon. At saka isipin nyo, malakas pa si ate, 54 years old. Pwede pa siya magtrabaho para kumita siya, madagdagan yung pamasahin niya. Oh, ba't tinanong nga ni Pinuno yung edad? Kaya pa niya magtrabaho. Ang lakas pa ng katawan eh. Pero, para hindi mapahiya, binigyan pa rin ng 3,000. Kaya dun sa mga nagsasabi na sana binigyan na lang nila yung kay Bong doon. Hindi na. Maging malawak sana yung ating isipan na hindi sa lahat ng oras magiging maalwan tayo. Hindi sa lahat ng oras labas biyaya tayo. Tama yung ginawa ni Pinuno Ka Business para hindi si Bong, hindi magalaw yung kanyang pera. Tama lang yun. Sana maintindihan niyo yung ginawa ni Pinuno Ka Business dito na yun nga, siya ang nagbigay, sinalo niya. Kasi hindi naman yun ang purpose eh. Kung bakit tinawag niya si Bong. Hindi sinabing ikaw ang magbigay, hindi. Biro-biro lang naman yung ganun ni Pinuno. Kaya nga pinalabas si Mrs. Ka Business, di ba? So yun, doon kay ate Nikki. Malaking tulong na yun sa'yo, 3,000, 2,800 nga lang yung sinabi mo. May sobra ka pang 200. Diba? Tapos yung mga ibang nagko-comment dyan na akala ninyo, mayroon kayong pinatago kay Pinuno Ka Business. Na dapat dinagdagan na lang, ganon. Parang akala, diba? Mag-sponsor kayo para pag may pumunta doon, may dagdag. Ganun lang naman talaga yun eh. Diba? Hindi yung tawa ko dun sa mga comment eh. Ay nako. Ganun na lang no. Pagbigay kayo mag-extend kayo ng tulong ninyo para may mga nakapondo. Para katulad nun, may biglang dumating. So mayroong maagad na ibibigay si Pinuno Ka Business. Yun. Diba? Sana naintindihan ninyo yung sinabi ko. Kasi dami din talaga doon sa comment eh. Dami pa mga nag-agree na dapat daw talaga binigay na lang yung kay Bong. At nagpuno si Pinuno Ka Business. Hindi pwede. Para sa akin, hindi pwedeng ganun. Kasi mamimihasa eh. What if? Syempre maraming nanonood. Pupunta doon kila Pinuno Ka Business. Tingnan niyo yung edad niya. Wala sa bracket. Pero tinulungan. Sabihin, punta tayo doon kila business official, kahit kayang-kaya man nilang gawin, kaya nilang gumawa ng paraan. Punta sila doon kasi
Pag lumapit ka, hindi ka masisero. Bibigyan ka. O, di ba? O, tapos andun pa si Bong na mabait. Pag naabutan natin, baka magbigay din. So, hindi pwedeng ganun kasi sasamantalahin yun eh. Yung mga ganung bagay. Ang dami na nanamantala. Alam na natin yun. Hindi sila obligadong tumulong. Hindi sila obligadong ibigay yung eksaktong amount na kailangan ng lumalapit doon. Kasi wala silang paipon. Wala tayong paipon doon. Kung ano yung kaya nilang ibigay, yun ang ibibigay nila. Ipagpasalamat. Bahala na kayo magdagdag sa kulang. Yun eh. Pasensya na kayo ha. Yun lang yung ko talaga. Sana sa susunod talaga, yung mga lalapit doon, siguraduhin ninyo yung kailangan ninyo kung magkano at kung kaya nyo naman, malakas pa yung katawan ninyo, gawa ng paraan. Kasi kung tutuusin, hindi siya pasok doon eh. Hindi siya qualified na tulungan. Kasi ang tinutulungan naman talaga nila Pinono, yung mga senior citizen. Although ginamit niya yung pangalan ng nanay niya. Pero hindi pa rin yun. Kasi anak siya, nandyan siya, malakas naman siya gumawa ng paraan. Diba? Ay nako, sige hanggang dito na muna ako ng mga kababayan. Nagpe-pray, may mga dadasal sa labas. Pero shoutout ko lang to. Maraming salamat sa inyo, kabayan na Wagner Guimarias. Parang to siya, ibang lahi. Spanish. Nakita ko siya sa comment section. Thank you so much. And shoutout din po kay Tata Roman Nature Sounds. Welcome back po. Salamat sa suporta ninyo. At syempre, kabayan do si Pascual, maraming salamat din po. Shout out. And Ate Ninette Recta, maraming salamat din po ate. Shout out din ho. Ingat kayo palagi. And Ate Marilyn, shout out din po. Ingat din ho kayo. And Art Boy Christian Nindo, shout out po. And kabayan Julia Pardales, shout out. Sa aking pinsan, Walls Tradition, shout out. At sa kanyang husband, Counseling Studio. Sinisipon ako, pasensya na. So hanggang dito na muna, babawi ako. Yung mata ko parang teary eyes ba. Ingat po kayong lahat ha. To God be the glory.